Yung respeto kasi, pag sinabi mo respeto, andun na lahat eh. Andun na yung pagmamahal, andun na lahat yun. At dito ko lamang po nakita yun, yung respeto ng bawat isa. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo dahilan sa, hindi naman po ako, ilang beses na din po naman akong napunta at nakinig sa mga salita ng Diyos at nakikinig po ako bago matulog kay Brother Eli. At ako po ay nakapagdesisyon. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo sa atin pong another episode. At kung ikaw po ay baguhan, ikaw po ay newcomer, tuloy po kayo sa atin pong show. Ang ating ginagawa rito, tayo po ay nanonood ng mga preachings, ng mga expositions, Bible study. And for this episode, actually, this is a continuation. So meron po tayo kasing recent na series, ang tawag po natin, When Celebrities Ask. So meron na po tayong part 1, part 2, at ito po yung part 3. And I'm very sure nakita nyo po sa thumbnail po ng video na ito, yan, walang himala. So si Nora Honor at si Terry Honor po ang magtatanong sa ating episode ngayon. And I'm very excited kung ano yung tanong nila dahil I'll be watching this for the first time mga ka-U3. Sa akin pong background po sa pag-analisa, sa pag-react. Ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa MSU IIT. Ako din po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Pero syempre, dahil ito ay Usap-Usap University, meron tayong tuition fee. Ang tuition fee, pag-like, ayan. So please help us. Malit lang po yun na action coming from you, pero para sa amin po, napakalaking tulong na po yan. So ano pang hinihintay natin mga ka-youth? Samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go! Po naman natin na kahit saang sulok ng panig ng mundo ay ang dami pong Katoliko. At sa Katoliko, ang dami pong milagro. May mga milagro na sa mga ribulto ng mga santo na lumuluha ng dugo. At may mga ribulto na kung saan pag ikaw ay sumayaw doon, ikaw ay makakaanak. At may mga ribulto na kapag ikaw ay sumamba, pumasyal ka doon, ikaw ay maliligtas kung ikaw ay maglalakbay. At meron din po tayong ribulto na may kulay, na kulay itim, na kapag ikaw ay sumama at naging debota sa kanya, lahat ng hilingin mo sa buhay, lahat ng problema mo ay magkakaroon ng katuparan. Marami pong mga Katoliko ang nakaranas po na sinasabi daw pong milagro. Kaya hindi po sila bumibitiw ng kanilang paniniwala at pananalig po sa relihiyong Katoliko po. Ang tanong ko po, Brother Eli, kasi po sa aking pakikinig po dito po sa ang dating daan sa Church of God, nalaman ko na bawal po pala ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang tanong ko po, na nangyayari po mga milagro sa Katoliko, mayroon pang healing priest pa po. Saan po galing ang mga milagrong ito? Galing po ba ito sa Diyos o kung sa kaino po ito galing? Ewan ko kung narinig mo na ito, kapatid na Terry, ano? Eto, meron akong babasahin sa'yo. Libro ng Katoliko ito. Ang sabi ng libro ng Katoliko, ganito. Ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo. Siya ay magkakabayo, apat sa maghahari itong milon. Itong sukadon at milon, magdarayang walang toto. Kalupit-lupit na tao, kanto ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Ayun, yung palang Antikristo magmimilagro rin, at kaya nakakapagmilagro, tutulungan ng demonyo. Yan ay nasa Pasyong Katoliko na binabasa pag mahal na araw. Ngayon, ayon sa Pasyon, kinopya kasi yan sa Biblia.
na merong milagro galing sa demonyo. 24:24 ng Mateo. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Yata sa in English. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. That's the truth. Written in the Bible, it was prophesied 2,000 years ago na may lilitaw bilang propeta, bilang Kristo, magmimilagro. O ngayon, kung ba nagmilagro sa Diyos na, kapatid? O basahin natin yung sabi ni Kristo sa paghuhukom sa 7:22 ng Mateo. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kita mo, magpapahayag pa kay Kristo. Panginoon, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan? Nagpalayas pa kami ng demonyo. Gumawa kami ng mga milagro, ng mga gawang makapangyarihan. Sasabihin ni Kristo sa kanila sa araw na yon. Hindi ko kayo kilala. Kailanman magsilayo kayo sa akin, mga manggagawa ng katampalasanan. Nakita nyo, kapatid? Kaya hindi ko nagmimilagro sa Diyos na may milagro galing sa demonyo. Ang katunayan, hindi mo pa nga nakikita siguro ito eh. Pag nakita mo ito, baka lalo kang humanga. Pasensya na po, this is really the format of our show. Really have to pause the videos para po magbigay po ako ng opinion at saka ng akin po mga input. So, gusto ko lang pong i-recap. So far, ang tanong ni Terry Honor, actually, medyo surprised ako nun. Actually, I was really hoping na ang tanong niya is about nga himala. At I'm glad na totoo nga na walang himala. Walang himala, ano po? So, noon po yan na yung, kumbaga, catchphrase na walang himala dahil po sa pelikula, syempre, yung title po ng Himala by Ishmael Bernal, if I'm not mistaken, yung director. But anyway, interestingly, ang na-mention dito ni Brother Eli is about the false Christs. Mga bulaang, hindi na propeta, bulaang Kristo. And for us to understand, and for those na hindi pa po alam, yung word po kasi na Christ, it means anointed one. Marami ang lilitaw na sila daw ay anointed the Christ. Pero syempre po, hindi naman. But I would like to know, and hopefully masasagot dito ni Brother Eli, but if not, in the near future po, sa atin pang iba pang mga reaction videos, a bit on the miracles, a bit on the wonders, signs, powerful acts that we can do that is related with God. Kasi ang sinasabi diba rito, na itong mga bulaang propeta, they call out to God. Sabi nila na, di ba na-drive away namin yung mga demonyo in your name? But then Jesus does not know them. So gusto kong malaman, if these miracles were created by demons, created by false prophets, false Christs, how would we know yung isang miracle naman that was really, truly, and genuinely from Christ? I would like to really know that. Basahin natin ang Apokalipsis 13:13. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. 14. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Kita mo, kapatid, pwede pa pala yung makapagpababa ng apoy sa langit. Baka pag nakita mo yan, mas maniwala ka sa kanya kaysa sa akin. I would like to add, and syempre po with miracles, mga medical miracles, kumbaga nakasurvive ng ganitong sakit dahil sa prayer ng isang pastor or dahil sa prayer ng isang ministro, ang dali po kasi talagang makainganyo po niyan, di ba? Kung mayroong produkto kayong bibilhin, dapat makita nyo mismo yung epekto ng produkto. Ito, kitang-kita nyo naman yung kabutihan, di ba? Epekto ng pagsamba sa kanilang reliyon. But I also mentioned this mga kayuthi sa iba din po natin ng mga reaction videos. Madalas po, ito po ay it's either placebo effect, either psychic scam,
time, it's either coincidence, it's either purely luck, or probability. Usually po na nakikita natin na na-air po sa TV na sinasabing miracles of a particular priest, of a particular person, most of the time, it's not real. Ang iba pa, may hinipad at natutumba. Kung ako, ikaw at matalino ka, hindi ka maniniwala kahit makakita ka ng apoy pinapababa sa langit. Mas nakakapagtiwalang maniwala sa salita ng Diyos sa Biblia because it tells us what will happen before it happens. And if we are witnesses to that fact, that before it happened, it was already prophesied in the Bible, then you are now warned. Ikaw ay nabigyan na ng warning na talagang may mga bulaang propeta magmimilagro pa. Yon ang sagot ko sa inyo, kapatid. Okay, so that was the first part. Mga ka-Youthy, alam niyo po na tidadalawang celebrities or artista po yung fini-feature natin for this compilation. The second one here is the superstar herself, Nora Aunor. So I've heard she is a member of MCGI na po, no? So I'm curious, it's my first time knowing ano yung kanyang itatanong. So let's watch this. Magandang gabi po, Kuya Daniel. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ay hindi pagtatanong at gusto ko lamang pong malaman lahat ng mga kapatid natin. Kasi hindi po, parang hindi ko po maatim na hindi ko sabihin yung mga nangyari sa akin. Alam niyo po, ako isang Katoliko. Noong may kaibigan po ako na nasa membro ho ng Iglesia ni Manalo, ako po ay napasama doon sa kanila at doon ko nakita na kapag nagpunta pala kayo doon, hiwalay ang babae sa lalaki at kailangan magkaroon kayo ng durasyon. At inantok ko ako sa totoo lamang nung pumunta po ako. At noong pumunta naman po ako dito at sinama po ako ng aking kaibigan, yung aking anak na si Joel, hindi ko po malaman yung aking pakiramdam sapagkat una pa lamang po ay nakita ko yung samahan po ninyo, yung respeto kasi pag sinabi mo respeto, andun na lahat andun na yung pagmamahal, andun na lahat yun. At dito ko lamang po nakita yun, yung respeto ng bawat isa. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo dahilan sa, hindi naman po ako, ilang beses na rin po naman akong napunta at nakinig sa mga salita ng Diyos at nakikinig po ako bago matulog kay Brother Eli. At ako po ay nakapagdesisyon. Ayaw nga pong maniwala sa akin si Joel, pero sabi ko, anak, buo sa aking puso na ako'y aanib na po sa inyong lahat. Nasa puso ko na po yung sapagkat nahihinig. Okay, before we continue there. And that is the reality, mga ka-Youthy. Did you see the reaction of the crowd? Yung mga tao po na nasa paligid po ni superstar Nora Aunor. And whether we deny it or not, ang tao po kasi, especially po yung mga popular na mga artista, meron po talaga sila tinatawag po natin na star power. And well, that's also the same logic with the idea of influencers ngayon sa ating panahon na meron po silang mga followers, meron silang mga taga-suporta, and they cheer. They're so happy, of course, dahil isang superstar. At least for Nora Aunor here, she is saying na she will be joining the group. And the reality is, it's really
a matter of where you feel that your soul is at peace with. I'm happy for her in saying this. Actually, I'm expecting maybe that there is a question here dahil ito naman po ay itanong mo kay Soriano episode o ito lang ba intro lang sa kanyang itatanong. I'm not sure, or maybe it's just a testimony. But definitely every time when people message me kahit sa atin po sa Facebook sa Usap-Usap University, even sa comments mabasa niyo rin po minsan, di ba po, na they would say that I'll be joining this particular church or I'm a member of this church now, I'm deciding to change to another church. Dahil yan po yung goal po natin. Kaya iba't ibang sekta, iba't ibang reliyon, that is our goal for everyone na nagsusuri, everyone na magkaroon ng mga video request for others to be enlightened, mga ka-youthing. And here, we could really see Miss Nora Honor saying that she's happy now that she has transferred sa MCGI. I'm not sure if she will transfer or she is now a member of this church around when this video was shot. Sa totoo lamang po, dito ko lang po talaga naramdaman ng pagmamahal. At kulubin po ng Diyos na matuloy sa susunod na linggo, ito po ay hinihintay ko. At asahan niyo po na makakasama niyo po talaga ako lagi at lagi tayo magkikita. Nasa puso ko na po yun. Marami pa po akong dapat sabihin. Kaya lang, alam niyo na po, basta nanggaling ko sa puso at isipan, yun lamang po ang ipagmamalaki ko sa inyong lahat. Talagang sisido na po ako. Isa pa po, ang hindi ko lang nagustuhan kasi sa Katoliko, ang mga pari po, hindi rin po ako nagsisimba. Ang mga pari po kasi, nung unang mga nagpupunta ako sa simbahan, kapag nakikita po ako, ang sermon nila, pag nakikita ko Nora Honor, Himala. nawawala na ho nung sermon na totoo para sa mga tao na dapat sabihin. At saka kung bakit kinakailangan ang mga pare ay sumali sa dapat salihan. Katulad ng mga nangyayari po ngayon, hindi ko na lang po babanggitin, pero hindi ko po gusto yata yung ginagawa nila na dapat pagkasundo nila ang mga tao, pinag-aaway pa ho nila. Yun lamang po. Kaya ako po ay totoong nagdesisyon na nakakawala na po ako dun sa pagiging Katoliko. Maraming salamat po. Salamat at salamat sa iyo, salamat sa Diyos, sa lahat. Siguro pwede kitang tawagin kapatid na Nora Honor. No? Opo, Brother Eli, opo. Maraming salamat po sa pagmamahal na binibigay ninyo po sa akin at sa lahat ng mga kapatid natin na narito ngayon at sa kanilang bahay. Wala akong maraming masasabi ko lang, sana ingatan ka ng Panginoon, kapatid. That's to trust God, upatikin ko. At alam ko na marami ka ng dinaanan sa buhay, marami ka ng karanasan, marami ka ng nakilalang tao, hindi ka na tanga tungkol sa buhay. Maski sa religiyon, maski sa politika, maski sa showbiz, siguro hindi ka na po pwedeng ituring na kulelat sa kaalaman sa lahat ng areas ng buhay. And you have those experiences that improve na hindi ka pwede basta-basta lokohin, hindi pwede basta tayain o kaya i-persuade. Salamat sa Diyos sa mga narinig kong sinabi mo. Unang-una ay naniniwala ako ang Diyos ang tumatawag sa tao. It is God's calling that will be felt deep within our hearts. At yun ang ating mararanasan kung sinabi ni Apostol Pablo na sa ikalawang Tesalonica 2:14, ang sabi doon, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo.
Ayon, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Ang ebanghelyo talaga ang tumatawag sa tao. Yung aral ng Diyos na naririnig mo, na nagliliwanag sa isip mo, yun ang gumagawa ng paraan para matawag ang tao. At nagpapasalamat ako kasi sa aking lagay na matanda na ako, nakausap ko yung paborito ko singer. Kasi nung kasalukuyang sumisikat pa lang si Nora Honor, makasubaybay na ako sa tawag ng tanghalan. Kaming dalawa ni kapatid na Perez. Tuwing Lunes yun, siguradong nakaharap kami sa television at laging ang aming expectation, panalo si Nora sa tawag ng tanghalan. Ewan ko kung tawag nga ng tanghalan yung matagal na kasi, bata pa rin ako noon. Talagang si Nora Honor ay isang magaling na artist, isang mahusay na manganganta, mahusay na artista, mahusay siya sa larangan ng sining. Yun lang ang masasabi ko, no? Kaya kung sa yung araw may mga nag-aaway, yung Noranyan, saka yung Bilmanians. Sabi ko, ako Noranyan ako nung araw. Hindi naman siguro magagalit sa akin si Vilma kasi sa pagiging artista, mahusay siya. Pero let us accept the fact na iba ang boses ni Nora Honor. Iba ang kalidad ng pagka-singer ang tinawag na kauna-unahang superstar sa Philippine movies. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid, at sana tuloy mo lang ang iyong pakikinig at samahan ka nawa ng Panginoon. Okay mga ka-U3, ano pong masasabi nyo? Bitin. Maiksi lang po pala yun. Although, doon po sa second video po natin kay Nora Honor ay hindi pala pagtatanong. More like a testimony. Yung kanyang story, especially from her jumping from Roman Catholic and then Iglesia ni Cristo, nakapag-join din daw siya. And then eventually settling daw sa MCGI. And I think she is still currently a member pa rin naman po siguro. No? That's my assumption. But anyway, so nakikita niyo po talaga na kahit gaano pa kasikat, syempre para lang din po tayong tao. And the reality is, there is always that longing for something to fill us up. Like sa ating espiritu, sa ating pong kaluluwa, sa ating pagkabuo ng ating sarili. Hindi po yan rare na marami po sa atin ang naghahanap ng kasagutan sa marami nating mga pagtatanong sa buhay. At isa na nga po dyan ang epekto sa atin ng pagkakaroon ng reliyon, ng pagkakaroon ng pananampalataya. It's looking way more than yourself. Acknowledging that there is an entity bigger than you. At yun nga po, kahit naghahanap pa kalaki na superstar si Nora Honor, meron pang mas mahusay na superstar na kinakailangan niya. Anyway, sa first part ng ating pong compilation, si Terry Honor naman po yun. Host po ng Itbulaga, kung hindi ako nagkakamali. At Noranyan din nga po na impersonator. Actually, ako personally, Noranyan din ako. Kasi po, para sa akin, mas mahusay talagang umacting po si Nora Honor. Sa kanya po hindi na mabilang na mga accolades, mga awards sa kanyang mga pelikula. Napakahusay po talaga. Mata pa lang nangungusap na. Mata lang, wala nang script, wala nang dialogue. But she can actually convey the emotions very, very well. And interestingly, what we saw earlier when she was crying, when she had tears, hindi na po acting yun. Real life na. So anyway mga ka-Youth, ano pong masasabi nyo sa ating pong compilation ngayon? Ito nga po ang third po natin na installment. Kung meron pa po kayong alam na mga celebrities, artista, baby, mga atleta o iba pang mga sikat na personality na nagtanong kay Brother Eli, so please comment below. Send nyo po yung mga video link po dyan sa baba and hopefully we'll be giving a reaction about that. So ano pong masasabi nyo dito mga ka-Youth? If you like it, comment below dahil lahat po ng mga mensahe ninyo aming pong binabasa. And if you like these kinds of contents dito po sa YouTube, click subscribe kung hindi pa kayo subscribe. And also you can watch this video here. Also yung playlist din nga po natin nandito rin po. And I'll see you guys next time. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. Peace. Bye-bye.